Araw-araw, nang hindi mo namamalayan, maaaring hindi lang tubig ang iyong hinuhugasan papalayo. Gumigising ka, nagsusumikap magtrabaho, kumikita ng pera, ngunit sa kabila nito, nanatili ang mga utang, parang nakabara ang swerte, at ang kahirapan ay sumusunod sa iyo na parang anino. Paano kung ang problema ay hindi ang pagsisikap mo, kundi isang hindi nakikitang tagas ng enerhiya sa loob mismo ng iyong tahanan? Sa sinaunang Feng Shui, may isang lugar na hindi kailanman binabaliwala, hindi minamaliit, at hindi tinatrato ng basta-basta. Isang lugar na araw-araw pinupuntahan ng halos lahat, ngunit hindi kailanman pinag-isipan ng malalim. Ngayong gabi, matututuhan mo kung paano ang isang simpleng gawain ay maaaring magpalaya ng naipong enerhiya, isara ang mga tagas ng pera, at simulang ibalik ang balanse mula sa pinaka-hindi inaasahang bahagi ng iyong bahay. Sa loob ng maraming siglo, itinuro ng Feng Shui na ang kayamanan ay hindi lamang pinaghihirapan, ito ay dumadaloy. Ang pera, swerte, at mga oportunidad ay gumagalaw sa loob ng tahanan tulad ng tubig, tahimik, tuloy-tuloy, at sumusunod sa mga daan ng enerhiya na hindi nakikita ng karamihan. Kapag ang mga daang ito ay nababarahan o may tagas, kahit gaano ka pa kasipag, tila hindi pa rin sapat. Nakapag-ipon ka ngayon, nawawala bukas. Umaasa kang magiging iba ang buwang ito, ngunit paulit-ulit lang ang siklo. Alam ng mga sinaunang maestro na may mga bahagi ng bahay na nagsisilbing mga tarangkahan ng enerhiya, mga lugar kung saan ang lakas ay pumapasok, nananatili, o tumatakas. Isa sa mga tarangkahang ito ay madalas hindi nauunawaan, binabaliwala, at itinuturing na walang halaga. Ngunit sa katotohanan, malaki ang papel nito kung ang kasaganaan ay mananatili o unti-unting maglalaho. Hindi ito pamahiin at hindi rin ito agarang mahika. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng balanse, malinaw na intensyon, at tamang daloy, upang ang anumang pinaghirapan mo, inakit mo, at karapat-dapat sa iyo ay hindi na muling mawala ng hindi mo namamalayan. Iyan nakatagong dahilan kung bakit nananatili beni kahirapan. May mga taong mas nagsusumikap pa kaysa kanino man nakilala nila, ngunit taon-taon ay nakakulong pa rin sa parehong kalagayang pinansyal. Nagbabudget sila, nagpaplano, umaasa, ngunit hindi kailanman nananatili ang pera. Tahimik itong dumarating at mas mabilis pang umaalis. Napapalitan ng mga bayarin ang mga biyaya. May dumarating na hindi inaasahang gastusin ng walang babala. Sa paglipas ng panahon, ang ganitong pattern ay nagsisimulang maramdaman na parang malas, o mas masahol pa, isang sumpa. Ngunit iba ang itinuturo ng Feng Shui. Ipinapaliwanag nito na ang kahirapan ay bihirang tungkol lang sa kita. Ito ay tungkol sa pagtagas. Sa maraming tahanan, ang enerhiya ay hindi biglaang nawawala. Unti-unti itong nauubos. Tulad ng tubig na sumisipsip sa maliliit na bitak, ang enerhiya ng kayamanan ay tumatakas sa mga paraang hindi napapansin. Ang pinakamapanganib na mga tagas ay hindi nakikita. Nasa mga gawain, mga nakasanayan, at mga napapabayaang espasyo ang mga ito, tahimik ngunit tuloy-tuloy na hinihila palayo ang kasaganaan. Kapag bukas ang mga tagas na ito, walang ritual, panalangin, o kahilingan ang ganap na makakakilos. Ang enerhiyang inaakit mo ay hindi nananatili ng sapat para lumago. Ipinapaliwanag ng mga sinaunang aral na kapag ang isang tahanan ay paulit-ulit na nawawala ng enerhiya, nararamdaman din ito ng mga taong naninirahan dito. Humihina ang motibasyon. Nababasag ang kumpiyansa. Ang mga oportunidad ay parang laging abot tanaw pero hindi maabot. Mapapansin mo ang pare-parehong problemang pinansyal na bumabalik sa iba't ibang anyo, mga bagong utang, bagong pagkaantala, bagong alalahanin, ngunit pareho ang pakiramdam. Ang pag-uulit na ito ay hindi aksidente. Isa itong senyales. Karamihan sa mga tao ay naghahanap ng solusyon sa labas, bagong trabaho, bagong utang, bagong estratehiya. Napakakaunti ang tinuturuan na tumingin sa loob, sa mga tahimik na sistemang umiiral sa mismong tahanan. Naniniwala ang Feng Shui na kapag pinahihintulutan ang enerhiya na tumakas ng walang kontrol, nabubuo ang isang siklong ginagaya ang sarili nito sa totoong buhay. Ang pera ay umaagos palabas tulad ng tubig, sumusunod sa pinakamadaling labasan. Hanggat hindi nauunawaan at naayos ang labasang iyon, hindi kailanman magiging sapat ang pagsisikap lamang. At ang swerte ay laging panandalian ang mararamdaman. Iyan di isang bagay hindi kailanman sinusubukan ng karamihan. May dahilan kung bakit maraming tao ang nanatiling nakatigil sa loob ng maraming taon, kahit pananood na ng napakaraming video, nagbasa ng iba't ibang payo,
at sumubok ng sari-saring paraan para mapabuti ang kanilang kalagayang pinansyal. Hindi ito dahil kulang sila sa pagsisikap, kundi dahil palagi nilang napapalampas ang pinakasimpleng bagay. Sa Feng Shui, ang pinakamakapangyarihang mga kasangkapan ay kadalasang yaong itinuturing ng iba na pangkaraniwan. Masyadong simple. Masyadong madali. Akala'y walang epekto. Dito madalas naliligaw ang karamihan sa mga aral. Tinuruan tayong maniwala na ang malalaking problema ay nangangailangan ng komplikadong solusyon. Na ang utang ay kailangang bayaran sa pamamagitan ng matinding sakripisyo, na ang malas ay kailangang tiisin, at na ang kahirapan ay isang bagay na unti-unti mong tinatakasan kung ikaw ay suswertehin. Ngunit hinahamon ng sinaunang karunungan ang paniniwalang ito. Sinasabi nito na bago pumasok ang kasaganaan, kailangan munang pakawalan ang humaharang dito. Ang isang bagay na hindi kailanman sinusubukan ng karamihan ay hindi bihira, hindi mahal, at hindi mahirap hanapin. Sa katunayan, naroroon na ito sa loob ng karamihan ng mga tahanan. Ginamit na ito sa loob ng maraming siglo, hindi lamang sa paglilinis, kundi sa paglilinis ng enerhiya, proteksyon, at paghihiwalay. Iba't ibang kultura sa buong mundo ang tahimik na umasa rito, hindi dahil mukhang makapangyarihan, kundi dahil gumagana ito sa katahimikan. Karamihan ay ginagamit ito ng walang intensyon. Ibinubudbod, ibinubuhos, ipinanghuhugas, nang hindi nalalaman na ang intensyon ang nagpapagana sa tunay nitong layunin. Kapag walang intensyon, pisikal lamang ito. Kapag may intensyon, nagiging simbolo ito. At ang simbolismo ang wikang nauunawaan ng enerhiya. Sa Feng Shui, ang elementong ito ay kumakatawan sa mga hangganan. Gumuguhit ito ng linya sa pagitan ng mananatili at aalis. Sa pagitan ng kung ano ang para sa'yo at kung ano ang dapat nang umalis. Kapag ginamit ng tama, hindi nito direktang inaakit ang kayamanan. Sa halip, inaalis nito ang hindi nakikitang kapit na pumipigil sa kayamanan na manatili. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nakakaranas ng panandaliang swerte na agad ding nawawala. Naanyayahan ng enerhiya, ngunit ang pinto ay hindi kailanman isinara sa likod nito. May isang bagay na patuloy itong hinihila palabas. Ang nagpapalakas sa paraang ito ay hindi ang mismong bagay, kundi kung saan ito ginagamit at kung bakit. Kapag pinagsama sa isang lugar na likas na idinisenyo para sa pagpapalaya, nagiging isang malinaw na mensahe ito. Isang tuwirang senyales sa daloy ng enerhiya na nagsasabing, dito nagtatapos ang siklong ito. At kapag naipadala ng tama ang mensaheng iyon, nakikinig ang bahay. Iyan ni inidoro bilang tarangkahan ng enerhiya. Sa karamihan ng mga tahanan, ang inidoro ay tinitingnan bilang isang pangangailangan lamang, isang bagay na praktikal, pribado, at kadalasang binabaliwala. Isinasara ang pinto, pinapatay ang ilaw, at wala nang iniisip pa bukod sa kalinisan. Ngunit sa Feng Shui, hindi kailanman minamaliit ang espasyong ito. Itinuturing ito bilang isa sa pinakamakapangyarihang labasan ng enerhiya sa buong bahay. Hindi dahil sa kung ano ang pumapasok, kundi dahil sa kung ano ang lumalabas. Bawat pag-flush ay isang pagpapalaya. Pisikal, ngunit energetiko rin. Ang tubig ay dumadaloy pababa, dala ang anumang enerhiyang nakakabit dito. Kaya binalaan ng mga sinaunang aral na huwag kailanman tratuhin ng basta-basta ang inidoro. Kapag paulit-ulit na umaalis ang enerhiya mula sa isang tahanan ng walang malinaw na intensyon, hindi ito namimili. Sumusunod lamang ito sa daloy. Maraming tao ang hindi namamalayang lumilikha ng tagas ng pera dito. Pumapasok ang pera, ngunit ang bahay ay palaging nagpapadala ng senyal na magpalaya. Sa paglipas ng panahon, nagiging nakasanayan ang senyal na ito. Natututo ang bahay na magbitaw sa halip na humawak. At ang mga taong naninirahan dito ay nagsisimulang maranasan ang parehong pattern, kumikita, nawawalan, umaasa, at inuulit. Ipinaliliwanag ng Feng Shui na ang mga inidoro ay hindi masama. Kailangan sila. Ngunit dapat silang igalang. Sila ay mga tarangkahan, hindi mga kaaway. Kapag binabaliwala, kumakilos sila ng otomatiko. Kapag ginabayan, nagiging mga kasangkapan sila. Isipin mo ito na parang ilog. Kapag pinabayaan, sinisira nito ang lupa. Kapag ginabayan, nagdadala ito ng buhay. Walang pinagkaiba ang inidoro. Alam na nito kung paano magpalaya. Ang tanong ay, ano ang pinapayagan mong palayain nito? Ito ang dahilan kung bakit mas mahalaga ang intensyon dito kaysa saan man. Ang mga salitang binibigkas malapit sa espasyong ito ay may bigat.
Ang mga kilos na ginagawa rito ay nagpapadala ng mensahe. Kapag may ipinakilalang simbolikong bagay na may malinaw na layunin, hihinto ang inidoro sa pagiging tagas at magiging hangganan. Sa halip na hilahin palabas ang kasaganaan, itinatakda itong alisin lamang ang hindi nakabilang, enerhiya ng utang, pananatili at masasamang siklo. Wala nang iba. Wala ring kulang. Kapag pumasok ang pagkaunawang ito, nagiging malinaw ang ritual. Dahil hindi ka na basta nagbubuhos at nagtatapon. Sinasabi mo sa iyong tahanan kung ano ang dapat nitong pakawalan at kung ano ang dapat na nitong panatilihin. Iyan ni ritual hakbang-hakbang. Sa unang pagkakataon na subukan ng karamihan ang ritual na ito, nag-aalinlangan sila. Hindi dahil mahirap ito, kundi dahil tila napakasimple nito para magkaroon ng saysay. Tahimik ang bahay. Bukas ang ilaw sa banyo. Karaniwan ang lahat ng itsura. Ngunit ganito talaga gumagana ang Feng Shui, sa pamamagitan ng banayad na mga sandali na may dalang intensyon. Bago may ibuhos, kailangang maramdaman ang katahimikan ng espasyo. Hindi kailangang perpekto. Hindi kailangang maganda. Kalmado lang. Marahang isinasara ang pinto, hindi ibinabagsak. Iniaangat ang takip ng inidoro dahil walang dapat humarang sa pagpapalaya. Sa Feng Shui, ang nakasarang takip ay nakalilito sa enerhiya. Ang bukas na espasyo ay nagbibigay linaw. Ang tubig na gagamitin mo ay hindi basta tubig lamang. Ito ay kumakatawan sa daloy, pera, oportunidad, galaw. Sa tubig na ito, dahan-dahang idinadagdag ang napiling elemento. Hindi minamadali. Hindi pabaya. Habang ito'y natutunaw, inaasahang tumigil ka sandali. Mahalaga ang paghintong ito. Ito ang naghihiwalay sa nakasanayang kilos at sa isang ritual. Sa sandaling ito, maraming tao ang nakakaramdam ng pagdududa. Naiisip nila ang mga hindi pabayad na bills, mga pagkakamali sa nakaraan, at ang malas na matagal nang sumusunod sa kanila. Hindi hinihiling ng Feng Shui na baliwalain ang mga isipang ito. Hinihiling nitong kilalanin sila at saka pakawalan. Dito nagsisimula ang intensyon. Nakatayo ka ng tahimik. Humihinga ka ng isang beses, dahan-dahan. Hindi para magpahinga, kundi para tumok. Pagkatapos, sa kalmado at matatag na tinig, binibigkas mo ang mga salitang nagpapalaya. Hindi nagmamakaawa. Hindi nag-uutos. Nagpapahayag lamang. Hindi kailangang malakas ang boses. Nakikinig ang enerhiya sa linaw, hindi sa lakas. Sinasabi mo sa iyong tahanan kung ano ang hindi nakabilang sa iyo. Habang ibinubuhos ang halo sa inidoro, hindi ka nagmamadali. Pinagmamasdan mo itong makisalamuha sa tubig na naroon na. Simboliko ang sandaling ito. Lumang enerhiya na nakatagpo ng pagpapalaya. Utang na humaharap sa pagsasara. Malas na nakatagpo ng labasan. Hindi ka agad nagfa-flush. Mahalaga ang paghihintay na ito. Binibigyan nito ng oras ang mensahe na tumimo. Sa Feng Shui, ang pagmamadali ay nagpapawalang bisa ng intensyon. Ang paghihintay ay nagpapalakas nito. Sa panahong ito, ini-imagine mo ang pinakakawalan mo, hindi sa detalye, kundi sa pakiramdam. Ang bigat. Ang presyon. Ang walang katapusang siklo. Iniisip mong ito'y lumuluwag. Saka ka lang magfa-flush. At kapag ginawa mo ito, pinagmamasdan mo ang tubig na dumadaloy pababa. Hindi ito imahinasyon. Ito ay tagubilin. Sinasabi mo sa daloy ng iyong tahanan, kunin mo ito at ito lamang. Pagkatapos ng flush, isinisara mo ang takip. Ito ay senyales ng pagtatapos. Ang pinakawalan ay mananatiling pinakawalan. Hindi mo agad inuulit ang ritual. Iginagalang ng Feng Shui ang balanse. Ang labis ay nagdudulot ng kalituhan. Isang malinaw na mensahe ay mas malakas kaysa maraming desperadong ulit. Marami ang nagsasabing mas magaan ang pakiramdam pagkatapos. Hindi mayaman. Hindi biglang maswerte. Ngunit mas magaan, parang may isang bagay na hindi nakikita ang gumalaw. Mahalaga ito. Ang malalaking pagbabago ay nagsisimula sa maliliit at banayad na paggalaw. Umalis ka sa banyo nang hindi lumilingon. Hindi dahil bawal, kundi dahil ang pagkapit ay nagpapahina sa pagpapalaya. Magtiwala na naipadala na ang mensahe. Hindi pinipilit ng ritual na ito ang kayamanan na dumating. Lumilikha ito ng espasyo para manatili ito. At sa Feng Shui, ang espasyo ang lahat. Iyan din ay nagbabago pagkatapos, hindi senyales, di resulta.
Ang mga pagbabago ay hindi dumarating ng maingay. Walang dramatikong katok sa pinto, walang biglaang anunsyo na nagbago na ang lahat. Sa halip, tahimik ang mga unang senyales, halos madaling hindi mapansin kung hindi ka alerto. Ganito gumagana ang Feng Shui. Una munang gumagalaw ang enerhiya bago humabol ang realidad. May mga taong nakakaramdam ng ginhawa sa loob lamang ng ilang oras. Hindi eksaktong kasiyahan kundi gaan. Parang mas maluwag ang isipan. Mas malalim ang tulog. Ang mga alalahaning dati paulit-ulit sa isip ay unti-unting lumalambot. Kadalasan, ito ang unang senyales na may isang bagay na hindi nakikita ang napakawalan. Sa mga susunod na araw, nagsisimulang lumitaw ang maliliit na pagbabago. Ang naantalang bayad ay sa wakas na tuloy. May bigla ang diskwento na lumitaw. May taong nag-alok ng tulong kahit hindi hinihingi. Maaaring mukhang karaniwan ang mga sandaling ito, ngunit iba ang pakiramdam ng tiyempo. Nakaayon. Parang wala na sa dating lugar ang mga hadlang. Para sa iba, emosyonal muna ang pagbabago bago maging pinansyal. Bumabalik ang kumpiyansa. Mas malinaw ang pagdedesisyon. Humihinto ka sa pagkilos dahil sa takot at nagsisimulang kumilos mula sa katahimikan. Itinuturo ng Feng Shui na sinusundan ng pera ang linaw, hindi ang desperasyon. Kapag nabawasan ang bigat, nakikilala ng mga oportunidad ang espasyong nabuo. Mayroon ding banayad na pagbabago sa loob mismo ng tahanan. Mas kalmado ang pakiramdam ng paligid. Nababawasan ang pagtatalo. Ang espasyo ay mas sumusuporta kaysa nakakaubos. Mahalaga ito dahil ang bahay na may tahimik na enerhiya ay mas kayang magpanatili ng kasaganaan. Hindi lahat ay nakakatanggap ng agarang resulta at sadyang ganoon. Iginagalang ng Feng Shui ang tamang oras. Ang mahalaga ay naputol na ang siklo. Ang dating paulit-ulit na pattern ng kita at pagkawala ay hindi na otomatikong naulit. Ang pinakamakapangyarihang senyales ay ito, humihinto kang maramdaman na malas ka. Kahit bago pa tuluyang magbago ang mga pangyayari, nawawala ang paniniwalang may laging mali. At kapag lumuwag ang paniniwalang iyon, sumusunod ang realidad. Dahil kapag tumigil ang pagtagas ng enerhiya, hindi ito nagmamadaling pumasok. Ito ay nananatili. At kapag nanatili, hindi na ito umaalis. Pagkakamaling humaharang resulta. Maraming tao ang sumusubok ng ritual na ito ng isang beses, nakakaramdam ng pag-asa, at pagkatapos ay hindi na mamalayang hinaharangan ang sarili nilang resulta. Hindi nagagalit ang Feng Shui sa mga pagkakamali, ngunit tumutugon ito sa kalituhan. Kapag malabo ang intensyon, hindi alam ng enerhiya kung ano ang susundin. Isa sa pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pagmamadali. Ang pagsasagawa ng ritual ng mabilis, habang distracted, o may pagkainip ay ginagawang nakasanayan lang ito sa halip na mensahe. Tumutugon ang enerhiya sa presensya. Kapag wala roon ang isip mo, humihina ang senyal. Isa pang pagkakamali ay ang takot. May mga nagbubuhos ng halo habang iniisip, paano kung hindi ito gumana? Hindi pinaparusahan ng Feng Shui ang pagdududa, ngunit pinapahina ng pagdududa ang intensyon. Hindi ka hinihilingang maniwala ng bulag, ang hinihiling lang ay pakawalan ang kontrol. Ang pagnanais na agad suriin ang resulta ay hinihila pabalik ang enerhiya tungo sa pagkapit. Ang madalas na pag-uulit ng ritual ay isa ring hadlang. Hindi nangangahulugang mas malakas ang mas marami. Sa Feng Shui, ang pag-ulit na walang dahilan ay lumilikha ng ingay. Isang malinaw na kilos ang mas malakas magsalita kaysa maraming desperadong ulit. Mahalaga rin ang kalinisan, hindi pagiging perpekto, kundi paggalang. Ang napapabayaang espasyo ay nagpapadala ng magkakahalong senyales. Humihingi ka ng pagbabalik ng balanse habang binabaliwala ang kawalan ng balanse. Sa huli, ang panunuya sa proseso, kahit tahimik lamang, ay lumilikha ng pagtutol. Simboliko ang ritual. Kapag minamaliit ang mga simbolo, ganoon din ang tugon ng enerhiya. Pinakamabisa ang gawain ito kapag ginawa ng kalmado, minsan lamang, at pagkatapos ay pinakawalan. Sa sandaling bumitaw ka, doon nagsisimulang tumugon ang tahanan. Kung nakarating sa iyo ang mensaheng ito, unawain mo ito ng malinaw, hindi ito aksidente. Hindi ka nilikha para maghirap ng walang katapusan, at hindi kailanman itinadhana na ang malas ang magdikta ng buhay mo. Itinuturo ng Feng Shui na naalala ng mga tahanan ang mga pattern, tulad din ng mga tao. At kapag naputol na ang isang pattern, doon nagsisimulang magbago ang lahat. Hindi ka mahirap dahil mahina ka. Hindi ka nalubog sa utang dahil pabaya ka.
Maraming tao ang nagdadala ng hindi nakikitang mga pasaning hindi naman nila kailanman pag-aari. Ang mahalaga ay hindi kung gaano katagal kang nagtiis, kundi ang sandaling pinili mong pakawalan ang hindi na nagsisilbi sayo. Ang ritual na ito ay hindi tungkol sa pilit na pagpapadating ng kayamanan sa magdamag. Ito ay tungkol sa pagsasara ng pinto sa mga siklong matagal nang umuubos sayo. Kapag naisara na ang pintong iyon, nagkakaroon ng espasyo ang buhay para gumalaw ng iba. Napapalitan ng katahimikan ang tensyon. Napapalitan ng daloy ang pagtutol. At ang kasaganaan, sa sarili nitong tamang oras, nakakahanap ng lugar para manatili. Huwag kang lumingon na may pagdududa. Huwag kang maghintay na may takot. Magtiwala na ang dapat nang umalis ay nakaalis na. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, kilalanin mo ito. Mag-iwan ng simpleng pagpapatibay sa mga komento. I save ang mensaheng ito. Ibahagi ito sa taong nangangailangan ng pagpapalaya, hindi ng dagdag na bigat. Hindi kailanman nawala ang swerte mo. Naghihintay lang ito ng espasyo.